Nagsimula ang pelikula sa isang eksena ng mga kaibig-ibig na baby raccoon na naglalaro sa isang hawla, gayunpaman ang kanilang kasiyahan ay nag-ambala ng nakakatakot na figura ng mataas na evolusyonaryong inaabot niya para sa isang raccoon, lalo na ang aming minamahal na Rocket. Fast forward sa kasalukuyan at nakita namin ang Guardians of the Galaxy, Peter, Rocket, Groot, Nebula, Mantis, Drax, Kraglin at Cosmo, ang space dog na kanilang sinisilungan kung saan man nila itinatag ang kanilang base. Peter ay nakikibaka sa pagkatalo ni Gamora at hindi ginamit ang pinakamahusay na mga item sa parehong oras na si Kraglin at si Cosmo ay nahuli sa isang mainit na tunggalian habang sinusubok nila ang kanilang telekinetic skills laban sa isa't isa. Determinado si Kraglin na makabisado ang araw ng Yondu gamit ang kanyang palikpik, ngunit hindi siya masyadong nandoon pa habang hindi sinasadyang natama niya ang Nebula sa dibdib habang ang mga tripulante ay nag-e-enjoy sa pagkain sa pakikipagkaibigan. Adam Warlock, isang nilalang mula sa kailaliman ng kalawakan, ay humahagikbay patungo sa kung saan sa bilis ng breakneck na siya ay bumagsak sa Rocket. Ang pag-trigger ng agarang reaksyon mula sa Guardians Nebula ay ang unang shot, ngunit mabilis niyang nalaman na hindi ito ang iyong karaniwang kalaban kapag inihagis siya nito. Tulad ng isang ragdoll na si Groot ay tumalon sa depensa na binalot ang kanyang vine sa paligid ni Adam, ngunit ang kaaway ay hindi phase na kinuha niya. Papunta sa langit at kinaladkad si Groot sa maraming gusali at kalaunan ay napunit ang kanyang ulo sa mga hakbang ng Kraglin pataas sa plato, ngunit mabilis na bumalik sa pagtatago ni Adam. Pagkatapos ay hinabol siya muli ng Rocket na barilin at pinitik ang braso ni Mantis sa proseso. Nagawa ni Peter at Drax na pilitin si Adam sa labas at sinubukan ni Drax na isakay siya ng mag-isa, ngunit si Rocket ay malubhang nasugatan at si Drax ay lubhang nalampasan ng gintong bagong dating na ito nang si Adam ay patuloy na humampas kay Drax. Nebula na tinamaan siya mula sa likod gamit ang isa sa kanyang mga blades. Ang medpack na sinubukang gamitin ni Peter sa Rocket ay hindi gumagana at muntik na siyang mapatay hanggang sa inutusan sila ng Nebula na tanggalin ito nang biglang nagkamalay si Adam at natalo ang isang nagmamadaling retreat na walang iniwang lugar sa mga guho. Pagkatapos ng kanilang magulong labanan na gumalaw ang mga Guardians Rocket sa isang mas ligtas na lokasyon. Habang ginagawa nila ito, ang Rocket ay dumula sa isang flashback ng kanyang nakaraan sa isang malamig na panahon noong siya ay isang eksperimento lamang para sa mataas na evolusyonaryong siya ay binansagan bilang 89P13 at itinapon sa isang hawla kasama ang 3 iba pang mekanikal na binagong mga paksa ng pagsubok sa hayop na isang otter may robotic arms, isang walrus na nilagyan ng mga wheel legs at isang rabbit na pinalamutian ng mga karagdagang mekanikal na parts na ang mga hindi malamang na kasamang ito ay nag-aalok ng Rockets ng kaginhawaan na nagpapagaan sa kanyang pakiramdam na hindi gaanong nakahiwalay sa kanilang pinagsasaluhang suliranin. Sa kasalukuyan na tuklasan ng mga tagapangalaga ang isang nakamamatay. Ang lihim na Rocket ay may nakatanim na kill switch sa loob niya na maaaring sumabog kung susubukan nila ang anumang uri ng operasyon. Inakala nilang malamang na ipinadala si Adam upang kunin siya. OrgoCorp ang mismong korporasyon na responsable sa pagdurusa ng Rockets nang hindi sinasayang ni Peter ang mga Guardians para simulan ng isang matapang na misyon sa OrgoCorp, all in isang desperadong bid na iligtas ang kanilang kaibigan. Samantala sa Eret Lab sa Counter Earth, nakita natin ang mataas na evolusyonaryo sa isang pagpupulong kasama sina Aisha at Adam. Ang balangkas ay lumalalim habang nalaman natin na sila ay nasa kanyang empleyado at ginagawa ang anumang bagay na ipinag-uutos niya sa kanyang interes. Sa Rocket ay naging malinaw na ang Rocket ay ang kanyang pinakamahalagang asset kapag nabigo si Adam sa kanyang misyon na ibalik sa kanya ang mataas na evolusyonaryong paraan sa pagpapahirap bilang parusa. Namamagitan si Aisha na nagsusumamo sa kanya na itigil ang pagdurusa habang tinitingnan niya si Adam na parang isang anak na hindi sumusuko sa mataas na evolusyonaryong nagtuturo sa kanyang mga alipores na nararamdaman na alam niya ang susunod na galaw ng tagapag-alaga. Ang mga tagapag-alaga ay pumunta sa Orgoscope sa lokasyon ng OrgoCorp HQ habang sila ay naghahanda upang tumagos sa proteksyon na kalasag. Si Peter at Mantis ay nagbabahagi ng isang taos-pusong pag-uusap tungkol sa pag-iwas ni Peter sa lupa mula nang siya ay dinukot ng mga manlalaglag na ipinagtapat niya na ang tanging taong makikilala niya ay ang kanyang lolo at hindi pa siya sigurado kung buhay pa siya. Bumalik ang kanilang focus sa misyon dahil matagumpay nilang nalabag ang una at pangalawang plasma security shields, ngunit habang tumatawid sila sa ikatlo ay nagsimulang mag-malfunction ang kanilang barko. Ang mga problema ay nadagdagan kapag ang kanilang barko ay napapaligiran ng mga manlalaban na pinamumunuan ng mga sticker guard. Sa loob ng kanilang mga portal ng barko ay bumukas at ang mga manlalaban ay pumasok sa barko. Sa tabi nila ay ang kahaliling Gamora na lihim na nakikipag-usap sa Nebula. Si Peter ay naiwang tulala sa lugar ng Gamora sa kabila ng bersyon na ito. Isang estranghero sa iba pang mga Guardians kabilang ang kanyang sarili na si Stakar ay namimigay ng mga spacesuit sa mga Guardians at sinabi sa kanila na dapat nilang iwasan ang mga bantay ng Orgo habang naguhukay sa mga talaan ng kumpanya para sa impormasyon sa
Rocket kung madetect ang mga ito ay hindi na sila magtatagal ng ilang segundo, inatasan niya si Gamora na pamunuan ng koponan na nilinaw na hindi niya sila matutulungan kung mahuli sila sa isa pang naghahayag na flashback, natuklasan namin kung bakit napakahalaga ng rocket sa mataas. Evolutionary ang kanyang pambihirang intelligence rocket ay hindi lamang isang saksi kundi isa ring ayaw na kalahok sa paglikha ng Counter-Earth ang destinasyon para sa mga matataas na evolusyonaryo na natapos ang mga eksperimento na inilantad niya ang rocket sa isang makina na idinisenyo upang mapabilis ang ebolusyon ng ilang mga hayop ngunit ang proseso ay malayo mula sa perpekto na nagreresulta sa mindless monstrosities kaysa sa advanced na mga nilalang dito natin nalaman ang pinagmulan ng Teenage Mutant Ninja Turtles at ang kanilang nawawalang ikalimang kapatid na mga nilalang na ito ay itinuring ng mga pagkabigo at itinapon kapag ang kanilang mga pagbabago ay kumpleto na. Ngunit pinatutunayan ng Rocket ang kanyang halaga sa paraang natulala ang lahat, mabilis niyang natukoy ang isang depekto sa prosesong kinasasangkutan ng mga protina at mga organismo na ginagamit nila sa silid. Ay proseso kung paano nakita ng Rocket at nalutas ang problema sa loob ng ilang segundo ngayon sa isang mas seryosong talaang Teletubbies ang aking pagkakamali ang Power Rangers ay bumaba sa orgoscope pagkatapos kumuha ng ilang mga tala mula kay Neil Armstrong sa wakas ay na-activate nila ang kanilang gravity boats. Heart to heart kay Gamora para lang ma-shutdown nitong si Gamora ay hindi ang taong nakilala niya na ang iba pa sa team ay tumatawa sa gastos ni Peter habang ang Nebula ay nakatutok na tinatapos ang kanyang trabaho at gumagawa ng burger na puno ng dagdag. Keso sa loob ng alarma ay itinaas tungkol sa isang paglabag sa pader mabilis na itinago ng team ang kanilang mga spacesuit bago sila matuklasan ng mga bantay ng Orgo na pinamumunuan ni Master Karja na nag-iisip sa kanilang mga paa ang mga tagapangalaga ay nagpapanggap ng mga empleyado na pinapagaan nila ang mood sa ilang mga biro at kamangha-mangha. Tinanggap ng mga siglo ang kanilang cover story at lumipat sa kahabaan ni Peter Gamora at Nebula na humiwalay sa grupo habang sina Drax at Mantis ay pinagtambal ang trio ay nakatagpo ang isang empleyado ng Orgo na nagngangalang Ura at pinipilit siyang gabayan sila sa mga talaan nang mahanap nila ang rockets. Ihain ng mga Orgo sentry ay mainit sa kanilang trail mabilis silang napapaligiran at si Gamora ay nag-resort sa pag-hostage kay Ura kahit na sila ay nakaharap laban sa nakamamatay na kontrabida na Carrot na mukha habang sina Drax at Mantis ay malalim na nasangkot sa pakikipaglaban kay Drax na tila nag-e-enjoy sa bawat sandali habang ang iba sa mga Guardians ay sumali sa The Fray. Umiikot ang takbo ng labanan nang bumukas ng apoy si Karja at tinamaan si Drax ng 2 beses sa Nebula sa sandaling iniwan silang nanghina. Kinumbinsi ni Peter si Ura na tulungan silang makakuha ng access sa mga sistema ng Orgo nang matalino niya itong niloloko at dini-deactivate ang artificial gravity na naghahagis sa mga bantay ng Orgo sa kaguluhan na nagbibigay sa mga tagapangalaga ng pagkakataon na kailangan nilang makatakas pabalik sa kanilang barko at sumabog mula sa Orgoscope sa isa pang biyahe pababa ng memory lane na nakita namin ang Rocket kasama ang kanyang mga kasamang animal companions na nagbabahagi ng mga pangarap ng kalayaan. Ito ay isang nakaantig na sandali kung saan sila pumili ng kanilang sariling mga pangalan. Ipinakilala ng author ang kanyang sarili bilang Lila the Walrus Ops para sa panunukso at pinipili ng kuneho ang pangalang palapag na inspirasyon ng isang rocket na pumailang sa itaas ng Counter-Earth na pinangalanan ng ating bayani. Siya mismo ang nag-rocket ng mga Guardians na hinukay ang kanyang file na nahukay ang madilim na nakakakilabot na mga karanasan na dinanas niya sa mga kamay ng mataas na evolusyonaryo gayunpaman ang passkey na kailangan nila ay nawawala. Ito ay tinanggal at malamang na nasa memorya ng isang aparato na itinanim sa ulo ni Teal habang naghahanda si Peter. Para subaybayan siya tutol si Gamora sa plano na putol ang hindi pagkakasundo nang ipaalala sa kanya ni Nebula na bahagi pa rin ng kanilang pamilya ang Rocket sa mga siglo ng Orgo na sina Aisha at Adam ay nakikitungo sa isang bihag na manlalaglag sa kanyang alagang hayop na Blurb. Habang tinatangka ni Aisha na pilitin si Adan na kumuha ng impormasyon mula sa manlalaban tungkol sa kinaroroonan ng tagapag-alaga, sa halip ay sinunog niya ang bihag gamit ang kanyang kapangyarihan na nagre-resulta sa isang pag-aaway. Sa panahong ito ay naharang ni Aisha ang isang radio transmission mula kay Gamora patungo sa Ravager na nagre-relay ng mga coordinate para sa pick-up ng hindi sinasadyang nabalitaan niya ang kanilang mga kaaway tungkol sa kanilang susunod na destinasyon. Samantala si Adan ay tila nagkakaroon ng hindi inaasahang pagkahilig sa Blurb sa isa pang pagsabog mula sa nakaraan na nasaksihan natin ng isang baliw na high evolutionary dragon. Rocket para obserbahan ang kanyang pinakabagong mga eksperimento na dinadala ang mga insightful na suhestyon ni Rocket tungkol sa mga protina sa mga hayop kay Heart, na perpekto niya ang kanyang proseso sa paglikha ng mas advanced na mga nilalang ngunit sa isang madilim na pagliko. Minamaliit ng mataas na ebolusyon ng Rocket na tinatrato siya bilang isang nabigong eksperimento na puno ng mga error na hindi angkop. Para sa bagong mundo lumilikha siya, inutusan niya ang kanyang mga alipores na maghanda ng Rocket para sa operasyon at malamig na inutusan silang sunugin ang natitirang mga miyembro ng crew ng Rocket na nahawakan ng mga Guardians.
Sa Counter-Earth, isang mundo na puno ng mga suburban neighborhood na nakapagpapaalaala sa mga dating kilala ni Peter na ngayon ay tinitirhan ng mga humanoid na nilalang na hayop. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang unang impresyon ni Drax sa pamamagitan ng paghagis ng bola sa ulo ng isang bata na nag-trigger sa mga naninirahan na Pelt the Guardians gamit ang mga basura. Mabilis na tinatanggal ni Groot ang sitwasyon sa pamamagitan ng paglaki sa isang nakakatakot na laki na epektibong nakakatakot sa kanila pagkatapos tulungan ni Peter ang isang Batwoman na inalok niya sila ng tirahan sa kanyang tahanan, doon nila binibigyan ng mga tagapangalaga ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng High Evolutionary Station at nagpapasalamat ang pamilya na inaalok ng pamilya kay Peter ang kanilang sasakyan para sa kanyang paglalakbay kasama ang Nebula at Groot. Pagdating sa kanila ay sinalubong sila ng dalawang robotic mutations ng hayop na sinasamahan sina Peter at Groot sa loob ay binawi muli sa oras para sa isang huling flashback rocket sa isang ang matapang na act of rebellion ay nagnakaw ng isang aparato na nagpapahintulot sa kanya na i-unlock ang mga cell at ayusin ang isang pagtakas habang sila ni Leela ay nagbahagi ng isang Embrace High Evolutionary Shot na si Leela bilang parusa sa kanilang tangkang pagtakas na napagtagumpayan ng kalungkutan at galit na rocket na marahas na inatake. High Evolutionary leaving him disfigured when two henchmen came. Rocket managed to kill them but not before they fatally shot Staves and Floor. Rocket made his escape alone. Luksa ang pagkawala ng kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng uhaw para sa revenge. Back on Counter-Earth, High Evolution Ares Minion War, ang baboy ay lumipad na naglalayong sa lakayin si Gamora at makuha ang Rocket. Gayunpaman si Adam ay hamarang ay baboy habang sinusubukan niyang sakupin ng rockets na pinipigilan siya sa kanyang mga landas. Hinarap ni Peter ang High Evolutionary tungkol sa kanyang malupit na mga aksyon bilang tugon mataas. Inihayag ng evolusyonaryo ang kanyang plano na puksain ng planeta at magsimulang muli habang sinisimulan ng pagkawasak ng Counter-Earth ang mga naninirahan dito sa nalalapit na Doom. Adam ay nagmamadaling bumalik kay Aisha upang masaksihan lamang ang pagsabog ng kanyang barko sa gitna ng kaguluhang ito na pinalayas ni na Peter at Groot. Ang ilan sa mga alipors ng High Evolutionary na si Groot ay nagbatok tungkol sa 7 baril sabay-sabay na humampes sa lahat sa kanyang landas. Gumawa sila ng isang matapang na paglukso palabas ng bintana kasama si Teal kasama si Groot na nagmorphing ng kanyang anyo upang lumikha ng wings upang manatili sa itaas habang nilulunod niya si Teal at kinuha ang kanyang memorya bilang ang sumabog ang planeta sa paligid nila. Ang natitirang mga Guardians ay nag-agawan pabalik sa kanilang ship. Mantis, Drax at Nebula ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa mataas na evolusyonaryong barko. Peter, Gamora at Groot ay nasa desperadong pag-aagawan upang gamitin ang passkey at isave ang Rocket. Samantala natagpuan ang kanyang sarili sa isang puting kaharian na sinalubong ng mga magnanakaw at sahig ni Leela na para bang pinapasok nila siya sa kabilang buhay. Si Peter ay nagmamadaling buhayin ang kanyang kaibigan ngunit malungkot na iginiit ni Gamora na huli na si Rocket na tila handa nang sumama sa kanyang mga kaibigan. Ngunit si Leela nakialam sa kanya na may natitira pa siyang layunin na dapat matupad sa buhay. Matapos ang isang taos-pusong palem na Rocket ay nabuhay muli sa kaganawahan at kagalakan ng kanyang mga kaibigan ay panandalian lamang ang kanilang pagdiriwang nang makatanggap sila ng transmission mula sa Nebula. Kasama sina Drax at Mantis have stumbled out, isang malaking grupo ng mga bata na nahuli ng High Evolutionary para sa kanyang twisted na mga eksperimento. Narinig nila ang boses ni Rocket sa radyo na pumupuno sa kanila ng kagalakan sa pag-alam na siya ay buhay, ngunit ang kanilang relief ay naging pangamba bilang mataas na evolusyonaryo. Nakuha sila sa pagsasahimpapawid ng kanilang suliranin sa iba pang mga tagapag-alaga. Pinagrally ni Peter ang kanyang mga kaibigan na nanunumpa na ililigtas ang kanilang mga nahuli na kasama. Nakapagpapaalaala sa mga panahong kasama niya ang kanyang sariling anak na babae na nagawang patahimikin ng mga natatakot na bata pabalik sa kalawakan. Kraglin na sinamahan ng ilang matapang na kaluluwa mga piloto kahit saan diretso sa init ng labanan na naghahari firepower sa High Damang-dama ng evolusyonaryong barko ang takbo ng pagbabago ng labanan. High Evolutionary plays his trump card, the Hellspores. Ang mga nakakakilabot na mutated na nilalang na ito na may bilang na libu-libo ay nagkukumahog sa larangan ng digmaan na nagdudulot ng kalituhan sa magkabilang barko at hindi nakapasok kahit saan. Sa selda kung saan nasa loob ng Drax, Mantis at Nebula ang mga ito ang pinaka-nakakatakot na nilalang na nakaharap nila, samantala wala saan man gumuho ang lungsod sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ng mga Hellspores. Habang sinisira nila ang gusali sa pagbuo ng Rocket ay namamahala na alisin ang kanyang barko mula sa mga karumal-dumal na nilalang habang pinapatnubayan ni Peter ang kanyang barko sa isang banggaan na may mataas na Evolution Ares na sasakyang dagat na sina Rocket at Groot ay sumusunod na malapit sa likod ng tatlong tagapangalaga na nakulong sa hukay ay desperado, ngunit ang Mantis ay humakbang hanggang sa plato at nakipagkaibigan sa tatlong nilalang sa kung saan man si Kraglin ay nanunood ng walang magawa habang ang kanyang mga kasamahan ay nahuhulog sa malupit na mga Hellspores. Sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa, naranasan niya ang isang pangitain ni Yondu, ang kanyang yumaong mentor na humihimok sa kanya na gamitin ang kanyang puso upang
Gabayan ng Yaka Arrow na pinalakas ng loob ng Yando Spirit Kraglan ay nakahanap ng lakas upang gamitin ang arrow na may newfound mastery na winawasak ang mga Hellspore sa bawat tiyak na hampas nito na nagpapabagsak sa kanila na parang mga langaw habang si Cosmo ang asong pangkalawakan na may telekinetic powers ay sumusulong upang protektahan ang kanilang huling muog na walang kahirap-hirap na. Dinudurog ang isang papasok demonyo kasama ang kanyang isip sa sakay ng High Evolutionary Ship, isang pag-aalsa ang naganap habang ang kanyang mga tauhan ay nahaharap sa walang humpay na pag-atake mula sa mga tagapangalaga na pumutok ng kanilang mga baril sa kanilang pinuno na humihiling ng pag-atras ngunit mataas. Evolutionary ay malayo mula sa pagkatalo sa isang surge ng kanyang napakalawak na kapangyarihan, pinasingol niya ang buong deck ng kanyang barko na inilabas ang kanyang mutinous crew sa one fell swoop habang nilalamon ng kaguluhan ng High Evolutionary Ship na The Guardians Stand United na handang ipagsapalaran ng lahat para iligtas ang mga bihag na bata mula sa isang kakilakilabot na kapalaran. Sa gitna ng kabuluhan naglunsad sila ng isang mabangis na kontra-atake laban sa High Evolutionaries Army sa isang epikong labanan na pinutol nila ang mga mutated na nilalang na may brutal na kombinasyon ng lakas ng kasanayan at walang humpay na determinasyon sa barko. Noatak-watak sa paligid nila ang mga tagapag-alaga ay mabilis na nagpapalaya sa takot ng mga bata at inaakay sila patungo sa isang nakanganga na buta sa hull nebula ng barko gamit ang kanyang mga dalubhasang kasanayan sa pagpilot. Minamaniobra ang kanilang barko ng mas malapit hanggat maaari sa naghihingalong sasakyang dagat habang ginagamit ni Cosmo ang kanyang telekinetic powers para mas mapalapit ito. To nowhere caught in the chaos, Adam found himself saved from certain death by Groot, leaving him grateful for the unexpected second chance as the LA last of the captives scramble sakay sa naghihintay na rocket na barko ay wala kahit saan. Rocket na hinimok ng kanyang sariling traumatikong nakaraan ay natitisod sa isang silid na puno ng mga nakakulong na hayop kabilang ang isang magkalat na mga sanggol na rakon na nalulula sa damdamin na kanyang ipinangako na ililigtas sila mula sa sakit na dati niyang tiniis habang siya ay nagtatakda tungkol sa pagpapalaya sa kanila sa kumpletong pagluha na natagpuan siya ng mataas na evolusyonaryo at walang awang itinaboy siya sa paligid na minamaliit siya bilang isang nabigong eksperimento at isang test subject na pinalakas ng Surge of Defiance rocket fights back shooting mataas na evolusyonaryo sa dibdib. Ang natitirang mga Guardians ay dumating sa tamang oras upang sumali sa laban na naghahatid ng isang mapang-akit na onslaught. Sa mataas na evolusyonaryong si Gamora ay natanggal ang kanyang maskara sa mukha na nagpapakita ng kahindik-hindik na pagpapapangit na dulot ng rocket na piniling huwag patayin ng High Evolutionary. Sa halip ay iniwan siyang mapahamak habang ang kanyang barko ay gumuho at sumasabog sa paligid niya sa kasukdulan ng epic journey na ito. Pinalaya ng rocket ang iba pang mga hayop habang ang iba pang mga Guardians at ang mga bata ay ligtas na nakatawid sa tragical na Cosmos powers na bumigay bago ito nakasakay ni Peter ay tumakbo siya at tumalon ngunit hindi ito umalis. Siya ay napadpad sa nagyayelong kawalan ng kalawakan tulad ng lahat ng pag-asa na tila nawala. Adam swoop in upang iligtas siya na nagdadala sa kanya sa kaligtasan ng koponan ay muling nagsama-samang niyakap ang isa't isa sa kaginhawahan at kagalakan kasama si Adam na sumali sa kanilang mahigpit na circle. Gayunpaman si Gamora ay dumistansya sa kanyang sarili na piniling bumalik kasama ang mga nananalanta habang ang koponan ay nagsisimulang buwagin. Si Peter ay nagpaalam kay Gamora na umalis upang muling sumama sa mga manlalaban. Ibinahagi ni Peter ang kanyang plano na bumalik sa Earth habang ang Mantis ay nagpasya na magsimula sa isang solong paglalakbay ng pagtuklas sa sarili sa kabila ng alok ni Drax. Sa samahan ng kanyang Mantis ay nagpipilit na mag-isa habang ang Nebula ay nagmumungkahi na dapat pangalagaan ni Drax ang mga bata ng isang papel na dapat niyang gawin at ipinapahayag na siya ay magkakaroon ng kontrol sa kahit saan na ipasa ang kanyang pamumuno. Nakakaantig na sandali na sinabi ni Groot na I love you guys habang muling nagsasama si Gamora sa kanyang pamilyang nananalanta. Sa wakas ay bumalik sa lupa si Peter na muling nakasama ang kanyang lolo na si Jason sa isang emosyonal na eksena sa isang mid-credit scene na Rocket at Groot lead. Ang kanilang bagong koponan na binubuo ng Kraglin, Cosmo, Adam, Blurp at isang ulila na nagngangalang Phyla habang sila ay humaharap sa paparating na kawan ng mga kaaway na Rocket na matapang na pinamunuan sila sa labanan. Maraming salamat po sa panonood.